Sa loob ng dungeon kung saan ang apat ay magkasamang naglalakad, ay biglang nakaramdam ang babae ng kakaiba at nagulat sa kanyang nakita. Dahil biglang lumitaw ang mga goblin at mabilis na sumugod sa kanila. At dali-dali ay nagunday ng isang malakas na paghampas. Ang babae ay agad na papikit sa pagkagulat. Kasabay nito ay ang pagkalat ng dugo. Sa pagdilat ng kanyang namumugtong mga mata ay nagulat sa nakita sa kanyang harapan. Isang lalaking may hawak na espada na nakatarak sa isang dugo ang goblin. At sumigaw ito ng, "Anong ginagawa nyo? Huwag kayong matakot, mga goblin lang ito." At ang tatlo ay sabay-sabay napabigkas ng pangalan Joseph na may halong tuwa at takot dahil sa kanilang nakita. At nagsalita si Joseph, "Maging alisto kayo. Hindi nyo kailangang matakot sa mga mahihinang ito. Buti na lang naghanda ako ng longsword. Mga goblin, mga sako lang sila ng karne." Bulong nito sa sarili. Nang aktong huhugutan na niya ang espada ay nagtaka si Joseph at nagulat dahil hindi niya makuha ang kanyang espada na nakatarak sa isang goblin. At dahil dito ay wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pag-atake ng isa pang goblin. Dahilan upang tamaan siya nito sa kanyang ulo at tuluyang bumagsak sa lupa habang naliligo sa sarili nitong dugo. Dahil sa pagkagulat wala naman nagawa ang kanyang mga kasama kundi isiga ang kanyang pangalan dahil sa pag-aalala. Dahil sa sakit at desperasyong nararamdaman ay pinilit bumangon ni Joseph habang isinisigaw ang mga katagang. "Tulong! Tulungan niyo ko! Huwag lang kayong tumayo dyan at manood, mga buwisit kayo." At dahil sa narinig ay walang pag-aatubiling sumugod ang mga ito nang hindi nag-iisip. Sa isang banda isa-isang pinabagsak ni Kim Woojin ang mga halimaw. At dahil sa mga kaganapan ay bakas ang desperasyong mabuhay sa kanilang mga mata. Sa nakakateko ng ngiti ni Kim Woojin ay kitang-kita ang kagalakan sa pag-ubos niya sa mga ito. At dahil sa takot ay walang nagawa ang mga halimaw kundi ang tumakbo. Ngunit hindi ito hinayaan ni Kim Woojin, gamit ang letigo ay hinuli niya ito mula sa malayo. Gumapos ito sa lig ng goblin at nasakal hanggang sa mamatay, kasabay nito ang pag-level up ni Kim Woojin. Dahil dito ay nakatanggap siya ng isang mensahe. "The Dark World Surrogate is interested in you. Achievement Starving Higher obtained." Mas mahina sila kesa sa inaasahan. At nakakuha pa rin ako ng atensyon kahit ganon. Mga inutil lamang ang gagamit ng mabigat na espada. Dahil ang Goblin Lord's Whip ay sapat na sa kanila at nakakahinayang ang magsayang ng oras sa lugar na ito. Sa kabilang dako ng dungeon ay magkakasamang nagpapahinga ang apat pagkatapos ng pinagdaanang laban. "Buwiset," biglang wika ni Joseph. "Ano na kayang nangyari sa bago nating kasama?" Tanong ng malaking lalaki. Malamang ay patay na siya. Dahil wala na tayong natanggap na balita mula sa kanya. Sagot ni Joseph sa kasama. "Buwiset, pagkatapos ng lahat, mas maganda pa rin sana kung meron pa tayong ibang kasama. Ginawa ko lang ang sinabi mo. Bakit na nangyayari?" Pasigaw at galit na tugon ng lalaking may dilaw na buhok kay Joseph. "Anong sabi mo?" Galit at pasigaw din na tugon ni Joseph. Habang ang babae ay nanginginig pa rin sa takot at pasigaw din na nagsalita. "Tama, di ba ikaw ang nagsabi na sundin ka lang namin?" Nang bigla ay nakarinig ng kakaibang tunog ang mga ito. Dahilan para sila ay malerto at maghanda. At napasabi na lang si Joseph ng, "Hindi pwede, eto na naman." At muling umalangaw-ngaw ang tunog mula sa malayo. At lumipat ang eksena kung nasaan si Kim Woojin. Kung saan ay abala ito sa pagpapataas ng kanyang level sa pamamagitan ng pagkital ng mga goblin. At dahil sa pagle-level up ay muling nakatanggap ng isang mensahe. "The Dark World Surrogate is interested in you. You have acquired the skill Skeleton Disease." Catalog wika ni Kim Woojin. At biglang lumitaw ang isang libro mula sa hangin. Mula dito ay kinuha niya ang isang pahina. At napasabi ng, "Ang Skeleton Disease. Hindi ako makapaniwala na nakuha ko na ngayon ang abilidad nato." Dagdag pa nito, Johann Jork, ang immortal na hari na kumokontrol ng mga patay gamit ang kanyang mga kamay. Isa ito sa pinakamakapangyarihang abilidad na gamit niya. Pero sa kabilang banda, meron din itong depekto. At ang depektong yun ay nagbibigay ng daan para madali siyang atakihin ng iba. Meron itong ilang mabigat na kondisyon. Kinakailangan ng mismong caster ang makapatay sa mga halimaw na gagawin niyang sakripisyo. Paliwanag ni Kim Woojin. "Sa bagay kahit paano ay makakatipid ako ng oras." Dagdag pa ni Kim Woojin, habang pinupunit ang skill page. At dito ay tuluyan ng natutunan ni Kim Woojin ang abilidad. Mas madaling guluhin ang kanilang mga mata habang tinutugis ko sila. At dito nga ay sinubukan niya ang bagong abilidad. Itinutok nito ang mga kamay sa isang patay na goblin. Mula dito ay may lumabas na guhit ng liwanag. At naagnas ang katawan nito hanggang sa maging buto. Tahimik lamang na nagmasid si Kim Woojin habang nag-iisip at sabay nagwika ng, "Ang nilalang nato, gusto ko ang mga mata niya."
At dito nagtatapos ang ating kwento. Please like and subscribe. Mag-abang lamang para sa mga susunod pang kabanata. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe at suggestion. Muli ay maraming salamat.